Ito po yung kaninang tinanong ng isang Kamiranda member and I thought valid yung question eh. So I'll give you an example, no? So may nagtanong, sabi niya, Coach Miranda, yung PNL ko po in this particular position is $239. Kita-kita mo naman, no? Halos mahigit 10,000 ito, halos humigit kumulang na nasa 15 million, no? Tingnan mo yung fee na nakalagay, it was just $47. This was just a very fresh trade August 3. Tingnan mabuti yung filled quantity. Pagtingin mo pa lang sa filled quantity, 23 units. Ano ba yung binili niya? Gold. Gold, 23 units of gold. Eh ang isang gold is $4,000. Ibig sabihin malaki-laki ang capital nito on a 30x leverage. Ito na yung tanong niya sa akin. Coach Miranda, $239 profit naging 142. Ikaw nga, sige nga, can you comment please? Let me know. Can you comment down below? Sa palagay mo ba, kung ganyan na magiging profit mo, it's gonna be a potential problem? Diba? Ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live. This was just a 4-hour trade, pero okay na rin kumita siya ng halos 10,000 piso rito, Kamiranda. Pero kung tutuusin talaga natin, the question or the problem is, you are not maximizing. Yun ang agad assumption natin. $239 na, naging 142 pa. So saan napunta yung 90? Bakit naging 90 yung nabawa samantalang yung pinakitang fee was just 47? Ito po ang kasagutan natin. Isang mabilis na commercial. Muna, bitinin ko lang kayo. Paalala muna, Kamiranda. Mabilis lang. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Kamiranda. Kamiranda, before ko sagutin, i-orient ko muna kayo. No? Sa trading kasi, sa trading, Kamiranda, okay, tatandaan po natin, sa trading, may tinatawag tayong maker fee and taker fee. No? Alam nyo ba, sa ibang exchange, no, dapat na po, lahat tayo, alam na natin ito. Dahil, isang maliit na difference, for example, sa Bybit 0.06 or 0.055. No? Sa BitGet 0.06 sila. Yang difference na yan, hindi mo kita yan, pero sa profits ang kita mo yan versus sa 0.05. No? May maker fee, may taker fee. All right, so let me do an example. Let me do an example, Kamiranda. Doon sa problema nung estudyante, sabi niya, Coach Miranda, $47 lang yung fee, pero bakit halos 90 yung nawala? 142, 239. So, meron pang nawawala halos na $40+. Okay, i-demo natin. I-demo natin. Alright, so, gumawa ako ng computation, Kamiranda. Alright, I made a computation here kung saan makikita natin kung ano ba yung potensyal na nangyari. Okay? Doon sa position na yon. Okay. Sa calculator muna tayo. No? So halos, well, 239 minus 47. Okay, 23. Ang fees niya, taker fee, is 47. Before tayo mag-mathematics, ibig sabihin lang dito, dalawa yung sinabi natin, Coach Miranda, merong maker at may taker fee. Right? Okay. So ang nawawala is yung maker fee. Alright. Yung nakita mo lang pala doon sa screenshot ngayon, yung nakikita nyo sa order book, yung 47 fee is just that taker fee. So automatic iisipin mo agad, hindi pala nakalabas ang maker fee doon. Hindi nakalabas. No, from 239 profit naging 142. Hindi pala nakalabas ang taker fee. Okay, puntahan natin.
yung example. So 200